Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ho uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong meron palang dalawang na rescue na KOJC members na sinasabi nila fake news daw, tanim member daw yan. Walang hiya. Pagka kayo pa nabubukong tanim member, di ba? Kahapon ang pinakakalat nila ay ang kapulisan daw po ay nagtatanim ng armas, nagtatanim daw po ng peng-peng. Talagang matinding amat sa mga taong ito sa utak, eh, naku, tanim pengpeng. Oh, ito naman din meron din daw pong tanim. Ito hindi raw po totoo itong mga 'to, 'yan. Tuloy, na-rescue naman ng PNP ang dalawa umanong biktima ng trafficking, isang lalaki at isang Hmm, babae, ang hindi umano pinalalabas sa compound kahit gusto na nilang umuwi. Sila po grabe ay 'no? nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po in-assist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Dahil doon sa anak at siya po ay taga-Samar and nag-request po ang kanyang family na kung pwede i-rescue ang kanilang anak dito sa KOJC compound dahil gusto na pong umuwi at ayaw pong palabasin. The police. Ayun, 'di ba? So gusto na nilang niyan lang umuwi. Actually ho, naku magugulat kayo kung kailan pa 'yan, na gusto nang umuwi. Pero kung hindi pa nangyari ang raid na 'to, hindi pa mare-rescue. Pero ano pong sabi nito ni Attorney Diwata? Allegedly rescued one member for violation of Ayaw pa talagang tanggapin, eh, ayaw pang tanggapin talaga ni Attorney Diwata na i-rescue. Ulitin one natin. member for violation of anti-human trafficking law. That is not true, no? That is not true daw, eh. Eh, yun na nga, eh, anong tawag mo roon, joke? That should have been presented before you. Kasi ibig yung sabihin, yung mga yun ho kasi ay naipresenta na una dun po sa sa PNP. Ah, Tuloy, na-rescue oh. Simula Nagkaroon ho kasi ng press conference at napansin ko parang iilan lang yung, anong tawag dito, iilan lang yung nakapanood yata ng press conference ng PNP. Eto ho yung kahapon. napatago sa Ito yung kamag-anak po, ng, mga na-rescue, yung dalawa. yung dapat price. Hindi laro na dyan makapunta sa amin. Hindi malangga sa gagawin. Hindi, every 3 months, or 1 year, bago siya nakakapunta. Tapos, papunta man namin siya, may kasama siya lang yung taga-ling birthday na parang nagkaan sa kanya ng debating, kung ano sasabihin niya. Kaya parang medyo nag-aala kami. Ang pagpunta pa niya ng Cebu, talagang wala siya paalam. Bigla lang siyang nirecruit nung taga-yuring kaya sa amin sa Medicine Saka. Huli na nung ginagawa na nasa Cebu na siya. Kasi alam namin, nagkatrabaho lang talaga siya sa may bakery. Kasi nagano siya, parang nag-work student. Natagok na natin yung nakikupin. Pero yung nangyari kong rate, hindi ko lang kasi alam ko talaga yung tabi. Nakano na kami, nakabook na kami ng flight talaga dito. Kaya kailangan dito mating 11. Galing pa kami Eastern Salo. Kaya nagulat kami nung nag-rate, kala namin, hindi na namin makuha yung bata. Kaya nagpapunta namin sa DSWD, sa police station. Pero pag pumunta rito, nakipag-try namin dito sa namin, barangay sa police station, na-follow up kami rito para ma-assist kami. Yun lang po yan namin. Yun, 'di ba? Nagpunta sila mismo doon. Ay, sinamantala na rin nila na nandun yung mga kapulisan. So bumiyahe sila, para ma-rescue nila. Actually, babasahin nila diyan yung text message, nung kaanak nila na ayaw palabasin. Grabe 'no? Under siege na nga sila, tapos tuloy pa rin ang katarantaduhan, ayaw pang palabasin. Wala po kami alam. Ano ba ginagawa nun sa mga tao, sa mga kabataan? 'Di ba? Sa mga miyembro nila na pinagtatrabaho doon. Ano yung pagpapalimusin din? Tuloy pa rin ang negosyo, grabe. Ito sa mga rate. Kaya yung salamat na nakuha na natin ang kaya nila. Yun lang po. Upo ka dyan, upo ka dyan. Upo ka lang dyan. Bale, itong second attempt ko na kunin ng mama ko. Bale, last month, nag-try ako na kunin siya, bale, 6 hours ako nag-antay doon sa gate nila. Akala mo kausap ng mama ko. Then, may read na nangyari kahapon. Then, nakita ko sa post ng friend ko, then kinunta ko siya kung kumusta yung mama ko. Ito, sabihin sa akin, kunin mo na mama mo.
Pero yung time ko wala din ako pera. So, naghanap ako ng date na makahanap ako ng pera para lang kulang mama ko. Then, mga karang 8 o'clock ako nakarating ng Davao City. Then, after nun, diretso na ako sa compound. Tinimay ko talaga na mag-reach out yung mga kasamahan doon para makalabas ang mama ko. And luckily, nakuha ko ang number ng kanyang mister. Then yun, tinawagan ko siya. Sabi ko, sir, pwede mo sabihan mama kami ko sa labas. Kasi, ibigay ko yung cellphone niya. But, anitay ko lang din siya parang makausap ko ang mama ko personally. But, sabi niya sa akin, hindi ako nakalis dito sa gusto ko. Dahil naka-guard ako dito. Sabi niya, hindi ko alam saan mama mo. Kasi ang compound is malaki. Hindi ko nakita. Then yun. Then around 1 o'clock, nagtas ako na kanya na, sir, i-charge ko na lang sa cellphone. Also, may alibay din, para hindi ko na siya makakalik. Ito yung nila yung phone sa minister niya. Then yun. Dala ko yung phone. Then, may naka-advise sa akin na refer. Nakuha ko talaga mga punta sa police station, dun sa saksak ko. And yun, namit din sila mga sir. At nalakot kayo doon. Then yun na po. Lahat. Okay, pasensya na kayo kung kung medyo ganun yung boses. Kasi, in-enhance ko po yan. Boses lamok yung audio, tapos, ang hina pa. Kaya ang ginawa ko, in-enhance ko yung boses. Talagang, yan na yung max na mas napaganda ko. Pangit pa rin yung resulta. Pero, at least naiintindihan na hindi katulad ng original. Lahat ng mga calls and text ko, isang reply wala. From the register nila. So, yun. Then, also, my friend din si mama na nagsabi na, mama mo, yung masakit sa paa, nahirapan maglakad. So, yun na, ako kasi, pag malakas sa mama ko, sa kanila pag may sakit, ulit sa amin, parang ganyan, masakit sa part namin na pamilya na, okay yung mama ko sa inyo, 10 years, 11 years na siya nagsisipit. Tapos ito lang yung favor ko sa inyo ipagpausap mo sa mama ko kasi gusto ko siya kunin. Kasi mama ko siya kahit galit ako sa kanya, pero mama ko rin siya. Kaya masakit na sa part ko na, yung parang mas magkaroon kayo kasi sa akin na kuya. Yung parang ganito, kaya yun, thankful ako kasi at last, at the second na time po, nakapunta lang ang mga po. Hindi ko sa akin. Bali po, ito po yung conversation ng Nababasahin na yung text message. anak ko sa Evelyn. Last year pa po nila na conversation to. Yun, grabe Last year pa na convo yan. Hindi, isipin nyo na lang na prolong yung agony ng bata. Na hinold nila doon, ayaw nilang pauwiin. Sabi mo nito ng anak ko, gusto ko na po sana makabalik sa Easter Summer. Matagal ko na po sana gusto bumalik kasi di pa po ako nakapag-desisyon na maiwan yung magulang at mga kapatid ko. Kasi sabi nyo, 3 months lang ako dito. Shit, grabe pa. 3 months. Then naalala ko lang din kasi kagaya nitong yung ni-rape ni Kibuloy, allegedly, si Amanda. 'Di ba? Taga-Pasig yung babae. Paano nakarating? 'Di ba? Ng Davao City. At doon siya yung dinisect ni Kibuloy, allegedly. May mga allegedly 'Di ba? Binayology siya ni Kibuloy doon. Yan ang mga pangako nila, yung pag-aaralin ka namin, mga ganon. Ako po, makakabalik po ako agad. Hindi po pala. Kaya hanggang ngayon, di ko maiwasan na hindi po sila maalala. Sige na po ate. Uwiin nyo na po ako ate. Hindi na po
ako mawawala sa paggawa ng kalooban ng Ama through the Son. Ang nais ko lang po sana mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama niyo po, makasama po yung magulang at mga kapatid ko at ipinapangako ko po na po sana dakilang through the Son na babalik po ako ng pusa at hindi po na sa pilitan sa pamamagitan po ng malaking pag-ibig ng Ama at pagbabalik po ako makasama po pati mga magulang at kapatid ko po ate. Ayoko po maiwan ate. Gusto ko rin po sana makasama ang anak hanggang sa katapusan na hindi po man lang yayahin kasi hindi po kasi ako nakapag-desisyon. Ayaw ko po maiwan ate. Gusto ko rin po sana makasama ang anak hanggang sa katapusan. Na hindi po mangyayari. Hindi po pa po ako nakapag-desisyon na iwan po sila dahil biglaan po yung nangyari. Kaya sana po ate, pauwiin mo na po ako. Sige na po ate, para sa pagbalik ko po, magawa ko po ng maayos ang gawain ng Ama through the Son. Isabay mo po ako sa pag-uwi po sa summer ate. Sige na po ate. Nasa Davao ako, sabi ni Lawrence. Ang sabi po ni Ma'am Evelyn, nasa Davao kami Lawrence PTF. Nais ko po sana, sabi nila ng anak ko, nais ko po sana phone ate. Pero hindi na naman ako mawawala ate. Magsisimba pa rin po sana ako. Magiging active. Sabi po nung Evelyn, pahingi ng number Lorenzo. Kasi busy kasi kami, tatawagan na lang sana kita PTM. Sabi po nung anak ko nung September 5, 2023, patago lang po ako na nag-online para lang po na makausap po kayo. Masabi po yung sign ko po. Sana payagan niyo po ako ate. Di po ako makakabigay ng number. Tapos sabi niya po dito, pasin na lang po kay Kuya Alan ate. PYPM. Tapos ito pa po yung ito po ate number. Baka hindi po ako ang makasagot ng tumawag ka. Mamayang gabi po ate, baka pwede pa po makatawag or ngayon na lang po ate. Sabi na anak. Last year nila ng conversation. Okay, so yun na, buong buo yun. Oh, pahaba yan 38 minutes yata yan, pero may mga tanong-tanong kasi mga press. Pero yun ho, yung text message at yung salita lang mismo nitong mga kapamilya ng na-rescue, yung mga nagrereklamong mga to, yun yung pinarinig ko sa inyo. 'Di ba? Grabe ka palang hiya ng mga to. Isipin mo yun, ayaw nang manatili, gusto nang umuwi, ayaw pa uwiin. Oh, mabuti na lang na sila, na rescue. Now, kung gustong i-challenge yan ni Attorney Diwata, edi i-challenge niya. Punta siya ng Supreme Court. Yan ang sinasabi naman nila na tanim, ng mga DD list. Tanim daw po yan, tanim member. Lang yung buhay ito, tanim member. Diyos ko, wala na ba kayo talagang walang maisip, palibasa, gawain ninyo ang magtanim ng kung ano-ano, magtanim ng ano. Kaya pala yung sabi rin sa bahay ko, magtanim ay di biro, maghapong manloloko. Grabe no, ipapangako yung kaligtasan, ipapangako yung requirement, dahil sa pag-ibig sa Ama, yung mga ganun-ganun. Tapos yung magulang mo, pamilya mo, damay kayo lahat sa kaligtasan ng iyong buhay to. Kanya-kanya ho kaligtasan. Ang exemption po roon para ma-avail mo yung kaligtasan, yung pong mga inosente na namatay. 'Di ba? Yung mga inosente ho na hindi man lamang nagkaroon ng tsansa
makapakinig ng aral ng kaligtasan. So, sila po'y huhukuman ng Diyos. So, huhusgahan sila sa araw na 'yan base po sa base po sa kanilang konsensya. Okay? Hindi po kinakailangan yung ganito paglingkuran mo yung pekeng Kristo ng Davao. Oh, at ngayon eto, 'di ba? Ano na nangyari? Hindi makapagpakita si Kibuloy. Sabi nga talaga hong mahihirapan tayong hanapin kasi si Kibuloy po malamang na andito. Kaya sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. Naku, pagka ako nakasama papunta ng langit, magti-TNT na ako. Nandun na ako O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Naku, grabe, no? May mansion. Ano kayang hardware ang gumawa ng mansion ito sa langit niya? Peking langit po yung pinag-uusapan natin dito, ha? Hindi ho yung langit-langitan ni Kibuloy. Ang door Hindi po yung langit ng Diyos. Hindi ho langit-langitan ni Kibuloy. knob ko doon, diamond. Wow. Ang door Derek. Diamond. Derek, diamond. Gusto mo ba nun? knob ko doon, diamond. I am now the owner of the world. Yun na. I am now the owner of the world. Now, I am the champion of the world. Ayun. Champion of the world. Kaya hindi humahagilap. Kasi akala niya hide and seek. Hindi, pero ang totoo po dito, malapit na tong mahuli. Kasi sabi nga nila, General Torre, meron silang nabuksan na tunnel. So yung, ano yung tunnel bunker. Ang problema lang yung lagusan ang hindi nila mapuntahan. Nakikita nila yung, yung scanner nila. Meron silang radar, tawag nila. Ewan ko ng tawag doon. For sure, alam nyo. Nalalaman nila kung saan nandun. Sabi nga nasa bunker daw. Oh, nandun si Kibuloy. Siyempre, kailangan mong i-assume na nandun si Kibuloy. Bakit may maraming tao dun? 'Di ba? Sino yung mga nandoon na nakatago sa ilalim ng lupa? Mga demonyo, mga uod, sabi ni Bato de la Rosa, mga palaka lang naman daw yun. Oh. Pero, iwan na natin yan. Si Bato de la Rosa, may bagong update. Pinasusuko niya si Kibuloy. Ito ho.